natin ang ating mga kaibigan sa studio. Diba? Ito nga, oh. Nag-ano na siya. Ayan na. Blessing, blessing daw, blessing. Nag-morning offering na po siya sa aming sopa. Saan? May close-up na ganyan, no? Wala naman amoy. Wala. Yes, dry naman daw, dry. Ay, naku, magandang bati nga sa ating mga kasama ngayon. Good morning, mga kapatid! November 2, All Souls Day po, mga kapatid. Buenos dias sa Wikang Chabacano. At para sa ating maaga pang pabuenas, hopping with happiness ang ating morning kasama ang mga cute na pets na ito. Naku, bukod sa cute, sobrang cuddly at mabait pa itong mga bisita natin ngayong umaga. Nakaka-good vibes na kasama. Low maintenance pa yung mga rabbit. Talaga, diba? low Low maintenance? Tinan mo, nandiyan na. May pabati siya, di ba? Pero alam mo, hindi lang basta rabbit, Jess, no? Extra furry and fluffy itong mga early morning guests natin. Ang tawag po sa lahi ng mga rabbit na ito ay Lionhead Rabbit. Ang isang fun fact dito, galing pa itong Belgium, Mami Chiki. Kakaiba nga naman yung ulo niya, oh. Tama, Justin. At sabi nga ng mga eksperto, resulta ng crossing ng dalawa pang magkahiwalay na lahi ng rabbit. Itong mga lionhead na ito. Yun, 1998 nga lang nang gawin itong official breed. Bagong-bago ang lionhead. At para ipakilala pa sa atin, itong mga rabbit na ito, say hi, Clo. Ayan, kasama dito ang daddy ni Clo, si Alan Efondo ng Ishi Rabbit. Hi! Good morning, Alan. Kapatid. Good morning. Dahan-dahan. May iniwan. May pasabog. May pasabog. Ito bang mga kuneho ay umiihi na lang, no? Basta-basta. Medyo basa na yung table natin. Medyo basa na yung table, eh. Oo. Potty trained ba sila? Pwede pong ipatid. Can I get you? Pwede na sila. So, saan sila usually dumudumi? Usually nakakulong naman po sila sa cage. Meron pong Doon na sila yes, nasanay. meron pong sumasalo sa kanya na. Ayun, Oo, meron pero nga dito. Alan, ito grabe yung ano nila, yung fur nila ng mga Yes, lionhead. So, malago yun ba yung distinct na characteristic Yes nila, yung po, malalagong buhok? malago po yung sa may bandang head, tsaka dito po sa may side. Okay. Para talaga siyang stuffed toy, promise. Yes, cute. ma'am. Super. Ang sarap-sarap na talaga haplos-haplos. Nakaka-ano talaga, Relax. nakaka-relax. Nakakatanggal po ng stress. Hindi ba ito mahirap i-maintain? Yung ganito, hindi ba ito makaalat kapag Hindi. nasa bahay? Pwede naman pong ikulong and then pwede din po natin pakawalan. Oo. Pero ito ba katulad ng aso, maano ding mag-shed ng balahibo? Once a year nagsha-shed po sila. Once a year lang? Once a year lang. So, hypoallergenic ba sila? Yes po. Yes. Okay. So, Ilan pag taon may na to? allergies ka, okay Ilan lang. taon na itong mga kuneho? Bali, itong breeder po natin nasa 1 year old and then itong mga maliliit po na 2 months po. Baby nila. Kaya naman ang iba kilala ang mga kuneho, ala na mabilis dumami. Yes po, mahilig po silang magparami. Magparami. So ilan ang so ito si Daddy itong hawak Yes, mo. si Hawk po ito. Hawk? Hawk. Asa naman yung kanyang ano? Partner ito po yung partner niya. Ang Yan, cute. yung white. Cheesecake. Shy. Medyo shy sa Oh, ang cheesecake. cute naman. At yung mga anak niya. Ang maganda siguro sa mga rabbit. Pag naalala ko yung mga anak ko, nung maliliit pa sila, ito yung unang pet kasi sigurado hindi mangangagat. Yes po, madali po silang ipet. And then, okay po sa mga kids. Madaling alagaan. Wag lang siguro sila maiwanan kasi baka maapakan, ano? Parang Yes. carpet. Carpet kasi. Kapag kamalang carpet. Pero ano pang ibang unique na mga katangian ng ating mga Ayun po, lionhead? malambing po sila. Yan, gusto nila yung pinipet sila. Oo. Pero yan, medyo malikot siya, no? Opo, medyo gusto niya Ano yung Gusto pangalan niya niya? mag-hap-hap. Cheesecake po. Ay, si cheesecake. Yes. Cheesecake. O yan, pumunta na sa'yo, Hindi, Justin. ganun. Paano ba ang tamang pag-aalaga Ay, oo, nitong mga tumakas na. lionhead rabbits? So dapat marunong tayo magpakain. Una, ang pagkain po nila is hay. Okay. So hindi po totoo yung carrots, yung Oo. ano nila, pagkain nila. Hindi totoo yun. Yes So, po. niloloko ba tayo ni Bugs? So hay po talaga and then 30% po ng diet nila pellets sa umaga and then sa gabi. As a treat Yung lang. hay, mabilis na din mabili yun. Yes, available naman po sa market ngayon. Tapos, dali naman. pagkatapos pakainin, kailangan ba wino-walking, may ganun At least hayaan lang? binibigyan po namin sila na at least 30 to 1 hour na playtime. Playtime. Ano yung playtime na yon? Ay, yung pwede po sila maglalakad-lakad, tumalon-talon. Yun lang. Yes. Wala ba sila mga laruan, mga special feathers, mga ganyan? Ay, yung mga ano lang mo, balls na dayami. Oo. Pwede Okay, nilang ano okay. yun. ngat-ngatin. Gaano Pero- kalaking espasyo ang kailangan para mag-alaga ng mga rabbits? Sa cage po, hindi naman po ganun kalaki, mga ganun
ganito lang. Okay na yun. Tapos, ano lang namin ng once a day. Makapag-walk sila, makapag-run sila. Kasi, ano din sila energetic din na pet. Ito Gusto rin. napapakita natin sa kanila. Very playful sila. Tsaka kung saan mo sinusuot, okay lang sa kanila. So, ala. very social, ano? Yes, Naku, tatalo na ito. Pero kamusta sila sa kasama ang ibang mga hayop? Halimbawa, kung may dogs ka na sa bahay. Kung may o dogs po kayo, cats. gradually lang po yung pag-introduce. So, at mga 15 minutes muna, and then observe natin kung, kasi prey po sila, medyo matatakotin. Yes. So, Tsaka baka doon may din sa stress. mga dog nyo, baka Yes. medyo in the beginning, hindi nila alam kung Oo, ano baka ito, safe ba ito? dambahin. So, kailangan paunti-unti. may Paunti-unti bantay. muna, and Oo. then observe muna natin kung ano po yung magiging ano nila. Paano ang grooming ng mga rabbit? Kanina pag-usapan nyo na yung pagkain. Paano naman yung grooming? Sa amin po, at least 3 times a week, sinusuklayan namin Suklay siya. lang. Suklay lang naman, then putol po ng nail. Okay, paano yung paligo? Hindi na po nila require paliguan. Hindi naliligo. Kasi- Kasi sila malinis sa katawan. Parang pusa. Yes, tama po. Parang pusa. Nililinis sila sarili Walang nila. Yes. amoy, ano? Walang amoy. Actually, walang amoy yung mga rabbit. Yung ilalim lang, ito mo, medyo... Kasi ano. puti din Pwede siya. pong punasan ng wipes na lang. Yung kulay niya parang ihi. Dahil siguro may ihi. Gaano katagal ang lifespan? ng isang Usually, rabbit? umaabot sila ng 7 to 10 years. Depende sa pag-aalaga po. Okay. Sa amin po, yung rabbits namin nasa 5 years na sa amin. Pero paano naman sa pag-breed? Gaano kabilis mag-breed? At paano yung proseso? Ang proseso po, dadalhin po yung doe sa kulungan ng back ng lalaki. Yung lalaki. Oo. So, kasi territorial yung babae, hindi pwedeng baka awayin niya yung back. Baliktad. Siya yung ilan. So, ilalagay natin siya sa kulungan ni back. And then, hintayin natin silang mag-breed ng at least 3 times. So, hindi na lang kailangan magpatulok ng anti-rabies. Hindi na po kasi wala po silang rabies. Wala silang Ay, rabies. alam mo, parang very ideal ng Mami Chiki Sa katulad bata. ng sabi mo kanina sa bata. Oo, Yes, first maganda pet, po ano? to sa mga Ideal kids. na first Actually, ito po pet. para sa anak ko po talaga, dumami na lang. Dumami na lang. Yes. Hindi na sila lalaki ng... Ito na po, adult ito size na ito po. na yung adult size. yes. Itong anong pangalan nito? Si Hawk. Hawk. O, teka lang, pero matanong ko lang magkano kapag halimbawa gustong bumili. ng Usually, rabbit? nag-range po ng 3,000 to 5,000. Depende Hindi sa... naman pala super Oo. mahal. Kasi, syempre, aso, ang mahal-mahal. Yes, Oo. so kung ano lang siya, minimal lang naman po. Cheesecake! Yung pinakamahal, mga 5,000. Yes, Wala and ready then to, ano na, ready to serve na. breed na. pag meron pong mga 30,000 ganyan. logo, ano po, tawag dyan, yung import. okay, Pag okay. in-import po talaga siya. Okay, so paano ba kayo mahanap, Alan, para sa mga kapatid nating interesado? Sa Ayan na, may mga pa-blessing na interesado rin. po, maaari nyo po kami kontakin sa Ishi Rabbit, sa page po namin. Then sa YouTube po, nagtuturo din po kami kung paano mag-alaga ng mga gantong klaseng rabbit. Sana pwede mong iwan na lang dito. Parang bagay sa set namin. Parang bagay. Chill na chill din siya. Ito, Mga Mama, gusto niya to. Tama nga si Mami Chiki, nakaka-relax kasi. Oo, ay, Yes. umalis nito. Iwan mo na si... At Ito, saka hindi Mama, sila ano, maingay. ito, Mama, alaga siya. Oo, Chill. Sobrang chilling kay Saka para sa mga sensitive sa amoy, okay siya. Hindi maamoy ang mga rabbit. Maraming salamat sa mga dalamang guest. O Alan Efondo ng Ishi Rabbits. Tulad nitong mga cute na rabbit na ito, palundagin ang saya ngayong umaga. Salubungin po natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Gretchen Ho. Sa mga ngayon pa lang po bibisita sa kanilang mga yumao ngayong undas, stay safe and dry po. At para sa ating lahat, stay inspired and motivated. Tuloy lang mga kapatid. Ako po si Jess De Los Santos. Happiness lang lagi mga kapatid. Maging source of positivity and good vibes para sa ating kapwa. Kung hindi pa nag-aagahan, magkape at samahan nyo ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Ro, puno kasama si Flo. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Sarap! Okay. At
Mga magandang pambungad sa umaga at nabiyayaan din tayo ng mga rabbit na to, mga nakailan na rin sila. Pero marami pa tayong inihain para sa ating mga kapatid, di ba, Justin? Isa pang nakaka-happy, ang pagkain ng healthy. Yan naman ang panibagong yummy recipe ng ating resident morning doctor na si Doc Dex Makalintal, ang kanyang ginisang sayote. Titikman natin sa sandok ni Doc. At ito hindi naman napatalon pero natakbuhan. Paano kung ang nagnakaw na snatcher nanakawan naman? Pabalik ng kanyang kasuma. Paano yun? Ang kasong yan, hihimayin natin sa legal bato. At doon naman tayo sa mga snatcher ng happiness. Snatcher ng happiness. Teka, ibang klase Ay, ito ha. Yung mga nega. Yung mga nega na lang palagi. Negatron. Oo, ang mga tinaguri ang vampire friends na humihigop ng saya sa paligid. Pag-usapan naman natin kung paano maiiwasan sa payong kapatid. At mapa-vampire, aswang at kahit ano pang monster costume yan, kayang-kaya yan ng nakilala naming ate. Ang mga pambihira, nakakatakot pero in style pa rin mga obra ng isang Halloween costume designer, ibibida natin sa Women Power. At para naman mas buhayin pa ang ating Thursday morning, another hit OPM artist ang magpapasaya sa atin, Bullet Dumas! Live! At sa mga maksong balita naman sa Frontline sa umaga. Pagbisita sa mga yumao sa Masantol, Pampanga, pahirapan. Libingan sa bayan, lubog pa rin sa baha. Canvassing ng mga botong sa nagdaang barangay at SK elections, natapos na. Mga nanalo sa eleksyon, naiproklama na. At sa showbiz, Songbird Supreme Mariah Carey paandar sa kanyang anunsyo ng pagpapatuloy ng Christmas season. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga maaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Mga dumadalaw sa sementeryo ngayong All Souls Day, tuloy pa rin ang pagdating. Halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ay tinuturing ang sarili nilang mahirap habang mga Pinoy na mayroong part-time job dumami rin. Refugee camp sa Gaza, binomba ng Israel para lang mapatay ang isa pang commander ng Hamas. Brutal na pag-atake, kinundina ng ibang bansa. Naka-duty na pulis na agawan na ng baril, pinaputukan pa ng lasing na sospek. Sa po sa video, tricycle sa Laguna, inararo ng humaharurot na pickup truck. 4 patay. At ilang A-listers agaw pansin sa kani-kanilang Halloween costume sa Opulence Mall. Sa labas na ng sementeryo, nagpalipas ng gabi ang ilan sa mga maagang bumisita sa Manila North Cemetery. Mahigit 1 milyon naman ang bilang ng mga dumalaw sa sementeryo kahapon. Live mula sa Manila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami pa rin bang bumibisita dyan? Jess, Gretchen, hindi gaya kahapon, pansing mas kakaunti ang bilang ng mga bumibisita rito sa Manila North Cemetery ngayong All Souls Day. Maaga namang nagsimulang maglinis ng mga kalat ang mga sweeper ng MMDA at caretaker sa loob ng sementeryo. Alauna ng umaga nang abutan naming natutulog sa entrance ng Manila North Cemetery ang pamilya ni Mary Ann. 8:00 ng gabi kasi sila dumating kahapon, lagpas sa 5 p.m. na itinakdang oras ng pagsasara ng gate ng sementeryo. Kaya wala silang nagawa kundi magantay ng 9 na oras hanggang magbukas muli ang gate ng 5:00 ng umaga. Pagsapit ng 5:00 ng madaling araw, pinapasok na ang mga maagang bumisita. Maaga rin nagsilinis ng mga naiwang kalat ng mga bumisita ang mga sweeper ng MMDA at mga caretaker ng mga puntod. Pinagsama-sama na nila ang mga bote ng tubig at mga pinagkainan para makuha ng truck ng basura mamaya. Nasa puntod pa ng ilan ang naiwang alay gaya ng kakanin at soft drinks. Nasa 6 na kilo naman na tunaw na kandila ang naipon ng isang bata. Higit 200 piso raw ang benta niyan
Sa bilang ng pamunuan ng Manila North Cemetery, umabot sa 1,025,000 ang bumisita. Kahapon, mas kaunti daw yan kumpara sa 1.2 million noong 2019 o pre-pandemic. Marahil dahil daw yan sa ulan. Sa tala rin kahapon, may 496 na lighter ang nakumpiska sa inspection area. 476 ang nakuwang sigarilyo, nasa pakete man o tingi. 4 na lata ng pintura at 581 na pabango. Jess Gretchen, ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, naging maayos ang pagdaraos ng undas kahapon. Wala naman daw napaulat na untoward incidents. Paalala lang muli sa mga pupunta dito, bawal pa rin ang overnight. Alas 5 pa rin ng hapon, isasara ang gate ng sementeryo. Yan muna ang latest mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Baha naman ang sumalubong sa mga bumisita sa ilang sementeryo sa Pampanga at Bulacan. May ilang sementeryo naman sa Bataan na tila tuluyan ng inabandona. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Babad sa tubig ang hile-hilerang mga puntod na ito sa Masantol Cemetery sa Pampanga. Sa taas ng baha, hindi na makita ang mga pangalan sa nicho. Isa sa mga nakalibing dito ang asawa ni Maribel. Kaya maingat niyang tinawid ang higit 10 nicho para makapagtirik ng kandila sa puntod ng kanyang mister. Nahirapan nga po kami tumawid. Tumatalo lang kami sa pansyon. 7 taon ng ganyan. Nung apo ko, naiwan na lang pati yung mga anak ko. Ang 68 anyos na sinanay Narcisa hanggang bungad lang ng sementeryo. Okay na raw na makapag-alay siya ng dasal at matanaw sa malayo ang puntod ng asawa na lubog sa baha. Sabi nila, meron daw tulay para makatawid kami. Sabi ng mga apo ko, meron na daw tulay, sumama ka na. Ayaw kong sumami dahil alam ko ganyan eh. Kapansin-pansin din ang ilang binutas na nicho. Pinili na kasi ng ilan na ilipat sa ibang sementeryo ang mga buto ng kanilang mga mahal sa buhay. Higit 3 dekada ng problema ang baha sa sementeryo. Wala kasing daluyan ng tubig palabas. Ang lokal na pamahalaan naghanap na ng lilipatan ng mga puntod. Sa susunod na 2 taon, bubuksan daw ang bagong public cemetery ng bayan. Apartment type po yung gagawin natin. In as much as we can, kung kakayanin po na no cost sa ating mga kababayan, we will do that. Nakabota naman ang ilang bumisita sa St. Joseph Catholic Cemetery sa Kalumpit, Bulacan. Lubog din sa baha ang mga puntod. Kanya-kanyang diskarte tuloy sa pagtirik ng kandila ang mga kaanak ng mga yumao. Ang iba ay pinapatong pa sa hollow blocks o sirang tiles ang kandila para hindi mabasa. Kung sa ibang sementeryo, dagsa ang mga dumadalaw, kabaligtaran naman sa isang libingan sa Bataan. Halos wala nang bumisita sa sementeryong ito sa bayan ng Dinalupihan. Butas-butas na ang mga nicho. Ang masaklap, may ilang puntod na ginawa ng tapunan ng basura. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga dating nakalibing sa sementeryo ay inilipat na sa ibang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tuluyan na nalusaw ang low-pressure area sa silangang bahagi ng bansa. Tanging amihan at shear line na lamang nakakaapekto sa panahon ng bansa. Dahil sa shear line, magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Amihan naman ang magpapaulan sa mga natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Pulo-pulong pag-ulan na mararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Pilipinas. Mala family reunion naman ang pagbisita ng mga taga-Angono sa puntod ng mahal nila sa buhay sa Angono Municipal Cemetery. Pero ang iba problemado dahil lubog sa baha ang bahagi ng sementeryo. Para sa update, makibalita tayo live mula sa Rizal. Andyan si Justine Punsalang. Justine, kamusta ang sitwasyon dyan? Chester, ngayong araw, November 2 talaga ang nakagawian ng mga taga-Angono Rizal na magpunta sa kanilang mga mahal sa buhay tuwing undas. Yun nga lang, problemado nga ang ilang mga bumibisita dito sa sementeryo dahil umulan kahapon, nagkaroon tuloy ng baha at ang ilan sa mga nicho ay nalubog. Inabutan naming naglilinis at nagpipintura pa lang ng nicho ang ilang mga residenteng dumalaw ngayong araw sa Angono Municipal Cemetery. Kung kahapon 2,000 pa lang ang bumisita, ngayon posible raw abutin ng hanggang 30,000 ang mga tao. Kwento ng ilang mga kaanak ng dumalaw sa puntod, mini family reunion na rin daw ang araw ng undas sa kanila. Kaya ang iba may mga baong pagkain at nakahanda na rin ang mga panabing kung umulan man o umaraw.
Yun nga lang, hindi lahat masaya. Ang iba kasi problemado dahil lumubog sa baha ang ilang bahagi ng sementeryo dahil sa malakas na ulan dito kahapon. Hindi tuloy matirika ng kandila at bulaklak ang ilang mga nicho na lumubog sa baha. Mayroon ding mga nicho na naharangan ng apartment type na mga libingan. Pero wala naman daw magagawa ang mga kaanak kaya magtsatsaga na lang daw sila sa ngayon. Jester, bumisita kaninang umaga yung Provincial Director ng Rizal PNP dito, partikular sa Angono Municipal Cemetery. At sa kanyang assessment ay matiwasay naman ang pagdiriwang ng undas sa buong probinsya. Jess? Muli nag-uulat mula sa Rizal. Maraming salamat, Justine Punsalang. Kakaunti pa lang ang mga paserong uuwi pabalik na Metro Manila. Ang iba naman nating kapatid, ngayon pa lang magbabakasyon at uuwi ng probinsya. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hannibal, marami na ba ang mga pasahero? Gretchen, mangilan-ngilang pasahero pa lamang na galing Bicol lang nagsisibalikan rito sa Metro Manila matapos ang mahabang bakasyon. Mukhang sinulit nga ng mga kapatid natin ang mahabang bakasyon. Ang ilan sa mga nakapanayam namin na magbabakasyon. Gaya na lang ng pamilya ni Chichay na nanggaling sa Bicol. Bumiyahe pa sila sa Metro Manila para makarating at magbakasyon sa Baguio. Si Joanne naman matagal nagtrabaho sa Canada. Bumisita lang saglit sa Bicol para dalawin ang puntod ng yumaong mahal niya sa buhay. Inagahan na rin niya ang pagbalik sa kanyang pamilya sa Rizal dahil babalik naman siya sa sunod na linggo sa Canada. Ayon sa driver ng bus na biyaheng Bicol to PITX, posibleng sa weekend pa mag-uwian ang mga nag-undas sa kanilang mga probinsya. Ano ba? Papuntang Baguio. I-treat si mama kasi birthday niya. 3 days po and 2 nights. Ang salam namin yan, sir, baka mga 4 to 6, mga ganyan po. Bakit sa tingin nyo? Kasi po yung mga nagaling ng bakasyon, babalik na din. Babalik na rin dito sa Maynila. Bakit hindi ngayon na... Kasi yung iba, sir, mga puyat pa. Gretchen, sa ngayon ay ilang pasahero pa lamang ang bumababa rito sa Maya PITX at normal naman ang biyahe ng mga pasahero na sumasakay naman dito sa Maya City base sa Maya PITX. At kagaya ng mga kalapit na probinsya, kagaya ng Cavite, Laguna at Batangas, tuloy-tuloy ang kanilang biyahe. Gretchen? Mukhang maginhawa nga naman at may nagva-vlog dyan sa likod mo. Maraming salamat, Hannibal Talete. Lumabas sa pinakabagong SWS survey na halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang sarili nilang mahirap. Sa 1,200 tinanong, 48% o halos isa sa kada 2 respondents ang nagsabing mahirap sila. Katumbas yan ang higit 13 milyong pamilya. Mas mataas yan kumpara sa 45% lang o higit 12 milyong pamilya na nagsabing mahirap sila noong Hunyo. Base sa survey, karamihan sa nagsabing mahirap sila ay galing Mindanao. Sinundan niya ng mga taga-Visayas, Metro Manila at Balance Luzon. Ginawa ang survey noong September 28 hanggang October 1. Kaugnay pa rin ang balitang yan, mas dumami rin ang mga Pinoy na may part-time job. Base sa survey ng Agile Data Solutions Incorporated, 60% ng mga Pilipino ay may part-time job. Karamihan daw ay mga Gen Z o yung mga pinanganak mula 1996 hanggang 2010. Naghahanap daw ng raket ang mga Pinoy para lalo pang lumaki ang kanilang kita at magkaroon ng financial stability. Maliban dito, ito rin ang nakikita nilang paraan para tugunan ang inflation o ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kinundena ng ilang bansa ang panibagong opensiba ng Israel laban sa liderato ng Hamas. Para kasi mapatay ang commander ng kalaban, binomba ng Israel ang isang refugee camp. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles.
Nabunutan ng tinik ang mga dayuhan na unang pinatawid sa Rafah crossing ng Egypt-Israel border palabas ng Gaza. Matapos ang higit 3 linggong paghihintay, nakalabas na rin sila sa sentro ng bakbakan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 2 Pinoy ang kabilang sa unang batch ng mga nakatawid pa Egypt. Pareho silang doktor na miyembro ng Doctors Without Borders. Doctors Without Borders will be in charge of them because they'll be given new assignments in other countries. They're not coming home, but they are in contact with their families. Ang isa pang magandang balita, kinumpirma rin ng DFA na nakontak na nila ang lahat na mahigit 130 Pinoy na naiwan sa Gaza. Bagamat prioridad sa ngayon ang medical evacuation, nakikipag-ugnayan na rin daw ang Pilipinas sa Egypt para isama sa prioridad na mailikas ang iba pang Pinoy. Sa huling tala, 63 Pilipino ngayon ang stranded sa Rafah crossing. Kasama na sa bilang na yan ang 6 na Pinoy na bumalik ng Gaza City. Pero habang nagkukumahog makaalis sa mga dayuhan, tuloy-tuloy naman ang opensiba ng Israel sa Gaza. Mapalupa, himpapawid, at kahit sa dagat, mayat-maya ang mga pagsabog habang pinupunterya ng Israeli Defense Forces ang mga kuta ng Hamas. Pero ang militanteng grupo hindi rin basta nagpapatalo. Sa kuhang ito, kita kung paano nila tambangan at pasabugin ng rocket ang ilang tangke ng Israel na pumasok sa Gaza. Sa huling tala naman ng Gaza Health Ministry, umakyat na sa halos 8,800 ang patay sa Gaza pa lang. Sabi naman ng Israel Defense Forces, kasama raw sa napatay sa kaliwat kanang pambobomba si Hamas Commander Ibrahim Biari. Malaki raw ang papel niya sa October 7 attack. Sa kabila naman ng patuloy na panawagan ng iba't ibang bansa para itigil na ang bakbakan, nanindigan ang Israel na hindi sila titigil hanggat hindi na uubos ang Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Walang naitalang failure of election ang Commission on Elections sa nagdaang Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, 100% complete na ang botohan at canvassing sa lahat ng barangay sa buong bansa. Naiproklama na rin lahat ng mga nanalo, maliban na lamang sa ilang posisyon na may tie. At para sa mga kandidato na pinasuspindi muna ng COMELEC ang proklamasyon. Sugatan ang isang pulis sa Parañaque matapos agawan ng baril at paputukan pa ng lasing na sospek. Paliwanag naman ng sospek na dala lang siya ng sobrang kalasingan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Kuha ang CCTV footage na ito sa harap ng Palanyag Cemetery sa Parañaque. Makikita ang isang pulis na sa mga oras na yan ay naka-duty para sa undas. Makikita rin ang 2 lalaking ito na naglalakad nang bigla na lang silang magsuntukan. Pagkatapos niyan, naglakad ang 2 na parang walang nangyari. Ang isa sa kanila, nilapitan ang nakatayong pulis sa gilid at walang ano-ano'y inagawan ng baril ang pulis. Sinubukan pang lumaban ng pulis. Ang kasama naman ng lalaki nagtangkang umawat. Maya-maya, lumabas ng sasakyan ng isa pang pulis at pinaputukan ng lalaki. Dito na tuluyang naagaw ng lalaki ang baril at malapitang pinaputukan ang gumagapang na pulis. Agad namang kumaripas ng takbo ang lalaki. Ang pulis na naagawan ng baril sa video, kinilalang si Police Corporal Roselito De Layon. Pinakita niya sa News 5 ang sugat sa kanyang kanang sentido kung saan dumaplis ang bala. Nagalusan din siya sa braso. Naisip ko na katapusan ko na talagang tensyonado na po ako na may tama na po ako. Anong time na yun talagang igapang ko na lang siguro, konting hininga na lang. Ganun po yung naglalaro na sa isip ko habang papalayo po ako. Ang kanyang kasamang si Police Corporal Adrian Manatad, muntik na ring mabaril ng suspect. Naka-atras naman po ako dahil kumover po ako sa mobile namin. Yung seat cover ng mobile namin may tama po. Pagkatapos mang-ago ng baril ng suspect, pinuntirya naman niya ang isang 14 anyos na binatilyo. Nandun po kami sa creek noon, nakatambay, kasama ng girlfriend ko. Bigla na lang po siya dumaan sa amin. Tinutukan niya po bigla ng walang pasing tabi sa ulo mismo. Nagpambuno raw si Tuto at ang suspect hanggang sa naitulak niya ito sa kanal. Doon na naaresto ng mga otoridad ang suspect na kinilalang si Luigi Ganuza.
Aminado si Ganuza na lasing siya nang agawin niya ang baril ng pulis. Nahiya rin po sa nasaktan ko, sa mga sali sa gulo ko. Ganun po. Nahihirapan po pag tuwing nakikita ko na mali pala yung nagawa. Lumalabas sa investigasyon na napagdiskitahan lang ng suspect ang pulis at ang binatilyo. Makaharap si Ganuza sa patong-patong na kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Iniimbestigahan na kung nakainom ba ang driver ng pickup truck na umararo sa isang tricycle sa Calamba, Laguna. 4 ang patay, kabilang na ang 2 bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV sa Barangay Bukal sa Calamba, Laguna, makikita ang isang pickup truck na umaharurot sa kurbadang bahagi ng kalsada. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng 2 tricycle hanggang sa bigla na lang itong inararo ng pickup. Sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang nagkapira-persong bahagi ng tricycle. Sa video namang ito, makikita ang nagkawasak-wasak na tricycle dahil sa aksidente. Sa di kalayuan, makikita ang isa pang tricycle na inararo ng pickup. Nakabulagta rin ang isa sa mga biktima, ang nakabanggang pickup truck. Sumalpok naman sa isang bahay. Dead on the spot ang driver ng isang tricycle na si Gilbert Palupit. Sinugod pa sa ospital ang asawa niyang si Aileen pero idineklarang dead on arrival. Tinakbo rin sa ospital ang 4 nilang anak na lahat ay menor de edad. 2 sa kanila binawian ng buhay. Sugatan naman ang driver ng isa pang tricycle na si John Ray San Juan at kanyang isang pasahero. Base sa investigasyon ng Calamba Police, masyadong mabilis ang takbo ng pickup nang bigla itong lumihis ng linya at inararo ang 2 kasalubong na tricycle. Unfortunately, itong driver ng Ford Ranger, medyo mabilis ang takbo at pinaverify pa po namin, wala pa pong result kung ito ba ay nakainom. Nakakonfine ngayon sa ospital ang driver ng pickup na si Eliza May Pacrin Abitria. Maharap siya sa kasong multiple homicide at multiple injuries with damage to properties. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Balitang sports naman, muling natalo ang TNT Tropang Giga sa rematch nila ng Chiba Jets ng Japan sa East Asia Super League. Naghapol buong laro ang TNT sa laban kung saan wala si import Ronde Hollis Jefferson dahil sa gastroenteritis. Hindi rin nakatulong ang 21 turnovers ng PBA squad na siyang sinamantala ng Chiba para mapanatili ang lamang. Final score, 75-66 para sa Jets. Ginanap ang laro sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna. At dahil dyan, nananatiling undefeated sa Group A ang Jets sa likod ng 3-0 record. Lumubog naman sa 0-2 ang Tropang Giga. Laglag na sa AFC Women's Olympic Qualifying Tournament ang Philippine Women's Football Team. Kahit napanalo sila sa Iran, 1-0, hindi nakapasok ang Pilipinas sa susunod na round ng torneo. Tanging mga first place ng bawat group at ang second seed na may pinakamagandang record ang aabante. Bago ito, kailangan matalo o mag-draw ng Uzbekistan kontra India para tumuloy ang Pinas sa third round ng qualifiers. Kaso nga lang, nanalo ang Uzbekistan 3-0. Naging malaking dagok para sa Pilipinas ang 0-8 na pagkatalo kontra sa Australia nitong linggo. Gods and Goddesses ang tema ng Halloween party na Opulence Ball kung saan nagpakarigal ang celebrities sa kanilang look sa black carpet. Ang senior high star na si Andrea Brillantes nag-ala Lilith na sinasabing first wife ni Adam. May dala pang tunay na ahas si Andrea. Si Ann Curtis naman muling pinatunayan na siya talaga ang Diyosa ng Philippine showbiz. Hindi rin nagpakabog sa kaseksihan ng sister-in-law ni Anne na si Solen Husaf. Si James Reid naman naging si Hades. Meron pa yang nakasinding kandila sa kanyang ulo. Si Piolo Pascual, maladati ang itsura at ang kanyang katawan covered with golden hands. Si Mon Gutierrez ang creative director ng 3 years in the making na event. Present din ang kanyang parents na sina Annabel Rama at Eddie Gutierrez. The Christmas season continues ayon kay Songbird Supreme Mariah Carey. Sa bagong video ni Mimi, literal na nag-defrost ang singer para salubungin ang simula ng holiday season. At syempre tumugtog ang iconic hit song ni Mariah na All I Want for Christmas Is You. Isa lang yan sa taong-taong pakulo ng singer na tinaguri ang Queen of Christmas.
pumalo na ng 1.6 million likes ang naturang post sa Instagram. Kung kayo nabigyan ng pagkakataong mag-costume sa Halloween, anong... Halloween talaga o yung opulence ball? Ay, opulence ball. Ay, iba pa kasi, no? Kakaiba. Oo, yung sa kanila kasi parang kailangan. Sige nga, Mami Chiki. Deity ka talaga. Ano gusto ko? Ang pinakagusto ko si Captain Marvel. Di ba? Gusto ko yung kanyang... Gusto ko yung Jester. Ako, someone from Game of Thrones. Oh! Opulence ball di ba? Pag opulence ball. Ikaw naman? Ako. I'm Batman. Batman. Ako naman, gusto ko maging Golden Hands kay Piolo Pascual. Wow! Ay, grabe. Kamay lang. Si Piolo parang hindi tumatanda, no? Grabe. Grabe siya. Oo. At sa ating pagbabalik, sa Legal Bato, ilalatag ni Atty. Buko ang sinasabi ng batas sa kakaibang twist sa krimen kung saan ninakawan ang snatcher. At sa payang kapatid, naahawa ka na ba sa kaibigan o kamag-anak mong ubod ng nega? Yung tipong laging galit at masama ang loob. Pag-uusapan natin yan mamaya. At sa sandok ni Doc, mura at healthy recipe na ginisang sayote ituturo sa atin ni Doc Dex Makalintal live. Huwag kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Good morning mga kapatid! Naku po, ang daming may sakit ngayon kaya lalong dapat tayong kumain ng healthy. Isa na nga sa mga pinakamura at madaling recipe ang ginisang sayote, di ba? So, kung paano yan lulutuin, ituturo sa atin ni Doc Dex Makalintal, certified nutritionist and dietitian. Good morning, Doc Dex. Good morning, Kamusta? Justin. Kamusta? Ayos naman, ikaw kumusta? Hindi ka ba sinipon lately? Hindi, lately okay. Okay Okay yung tulog ko, wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero sa mga may sakit dyan, nakakatulong to, no? Maaaring makatulong kasi nga meron tayong loads of vitamins and minerals ng ating sayote. At saka syempre yung ating pang iba pang ingredients. So, magluto na tayo. So, simple lang naman itong gagawin natin. Ginisa lang nga, ginisang sayote nga lang. So, magigisa lang tayo. So, meron tayong sayote. Sayote? Okay. Magaling. So, magigisa muna tayo ng sibuyas. No? So, yung sibuyas natin, syempre, meron diyang mga antioxidants. So, kaya para makatulong din sa ating mga may sakit dyan. At saka, syempre, pagpa-increase natin ng ating immune system or pag-boost ng immune system. Bango din. Yes, bango din. Pero ano ba yung unique sa ginisang sayote? At ano pa ibang pwedeng twist dito? So ito, itong gagawin lang natin na to, very simple lang. No? Unique kasi sa sayote, mayaman siya sa fiber. No? Actually, meron siyang 4 grams of fiber. Which gives you 4 grams? Yes, which gives you around 14% na ng daily needs mo. So doon pa lang panalo ka na. Pero 4 grams per 100 grams? Per around 200 grams. So per serving siya. Wow! So ito, lagyan natin ng sili para magkaroon din tayo ng iba pang mga antioxidants na meron sa sili. Also, good for the heart. Yan. Good for Gretch. Good for Gretch. Yung sili. Ayan, yung sili. Yung sili, hindi naman yung heart din. Grabe naman, Jess. Well, pwede din naman yung heart. So, nandiyan dyan yung sili natin. So, pabanguhin lang natin, pabigyan lang natin ng flavor. And then, lagyan din natin isa pang good for the heart. Itong ating, ang tawag dito? Kamatis. Yan. So yung kamatis natin, good for the heart kasi meron din lycopene. Habang niluluto mo kasi siya, lalong lumalabas yung lycopene. Talaga? Yes. So yan lang gagawin natin dyan. Also, bukod dyan sa lycopene na yan, meron din tayong vitamin C na makukuha na good for your immune system. Lalo na sa panahon ngayon na nagkakalat-kalat na nga yung mga influenza-like illnesses na yan. Kailangan malakas yung immune system natin. Mga ilang milligrams ng vitamin C ang kailangan ng isang tao sa bawat araw? Sa bawat araw, around 70 to 100 milligrams lang talaga. 70 lang? Yes. No? Yan yung RDI natin. No? Pero iba pa rin kasi talaga kapag pinag-usapan natin ang ating optimal intake. So optimal intake, around 500 milligrams yan. Kahit every 6 hours. Kasi yun lamang yung kayang ma-digest ng tao. 500 milligrams ng vitamin C every 6 hours. Kung optimal yun? Mga optimal yan. So, for the general public, pwede naman yun. Yun lang yung, actually, yun lang din yung kayang i-absorb ng katawan. Okay.
So, pero hindi naman sinasabi na kailangan ganun parate. No? 70 dapat. Yan. And then, lagyan natin itong ating sayote. No? Ayan. So, ganyan lang siya. Tapos, lulutuin lang natin. Kasi, nagluluto tayo. Totoo. Oo nga, as a good boy. Nagluluto ng healthy. Yes. Pero may nakikita ko dito, Doc Dex. Ano? Ano to? Paboritong sesame oil ba natin? Hindi sesame oil. Ano to? Yan ay patis. Ay, patis. Patis yan. Okay. Yung patis naman, syempre, magbibigay lang sa atin ng konti nating pampalasa. So, yan yung ating sayote. Habang niluluto lang natin siya. Yung alat, ang gagaling sa patis. So, yung sayote natin, lulutuin lang natin siya. Half cook to medium cook lang tayo. Okay. So, mga gano'ng katagal to? So, this is around mga 1 to 2 minutes. We're almost done na rin naman dito. At yung buong recipe na to, mga ano? 5 minutes? Yeah, around 5 minutes. 5 minutes lang? Yes. Pwede mo lagyan ng konting pepper pa. So, hindi natin lalakat yan. Kasi masyadong titingkad. And then, lagyan natin ng patis after. Ito na, Ayan, lagyan natin yung patis natin, pero hindi din natin ilalakat. Masyadong magiging maalat kasi. Okay lang yan. Ayan. Sige na nga, para healthy. Para healthy. Konting patis lang. Konting patis lang, and then, lalagyan natin ng water para doon sa sabaw. Sige. So, ito yung water natin. Ayan na. Yung iba, naglalagay din sila ng hipon, no? Yeah, yung iba naglalagay ng hipon. Yung iba naglalagay din ng konting chicken. So, depende sa kagustuhan ninyo. Sabi ko nga, lagi natin paalala sa kanila. Simple lang naman magluto. Basta alam mo lang kung ano yung lasa na gusto mong ma-achieve. Okay. So, it's that simple. At ito yung mas, I guess, yung mas budget-friendly. Mas budget-friendly. Actually, naggastos lang natin dito are less than 100 pesos. Pwede na natin pakainin ng tayo, 4, 5 na miyembro ng pamilya. Galing, so tig 25. Yes, almost tig 25 pesos. Yan, almost na tayo. And then, naantay lang natin na kumulo pa ng onte. And then, we're good to go. Okay. So, yan. Tapos na. Tapos na, mga kapatid. So, asa na ang mga co-anchors natin? Ayan. Paborito yung sayote. Paborito mo yung sayote. Pati sili. Maraming sili to para sa iyo. Nainad si Gretch. Yung puro sili lang yung kay Gretch. Sige. Nainad. Sili lang. Puro sili lang yung kay Gretch. Nagluto pa kayo, di ba? Yan. You know, may mainit-init. Siyempre, galing sa apoy. Tama. Wala palang apoy. Yung iba, kung gusto ng protein, pwede itong lagyan ng giniling. Whether beef or pork. Chicken. Yan. Pwede naman. Yan, Jess. Pero ito, ano ng source of protein ito? Ang source of protein natin dito, halos wala. Okay. More talaga more ano to? More of gulay. Nakadagdag tamis yung kamatis, ha? Siyempre. Thank you. Sabi nga natin simple lang yung pagluluto Dapat alam mo lang yung lasa. May konting alat na magbibigay linamnam, magbibigay ng kilig, yung konting asim. Tama lang yung anghang. Diba? Tama lang yung anghang. Ayan. May Ano? Sibuyas? Meron din. May konting sibuyas. Pwede mo yung haluan din ng itlog, Pwede rin haluan ng itlog. Kung gusto natin ng more protein. Galing. Ang dami kong red coin, ang dami ko sinasabi. Pwede. Paano ako kumakain nung crepe na walang yes. balat? Wala yung wrap. Laman. Tapos yung gusto natin din kasi sa sayote, hindi masyadong luto para medyo may crunchiness pa rin tayong makukuha. Tama. Ayan, si Mami Chiki. Mami Chiki. Healthy para sa'yo. Kung kailan naman usapang gulay, saka nyo hindi tinawag si Mami Chiki. Naamoy ko na. Ang mura ng sayote, mura lang yung sayote. Tapos healthy pa. Mura na, healthy pa. Masarap pa. Ayun. Napaka-healthy. Mami, Doc, kumakain ka! Ay, ang sarap ng kainan namin. Mamaya nga po, ay may masayang jamming session tayo para sa OPM icon na si Bullet Dumas live. At ito naman sa legal bato, hihimayin ni Atty. Buko ang nag-viral na pambihirang kaso sa pagitan ng snatcher at ng kanyang biktima. Nako, sinong masasakote doon? At mga taong ubod ng nega sa buhay, paano nga ba matutulungan magbago ng pananaw? Pag-usapan natin yan sa Payong Kapatid. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
Meron ba kayong kilalang sobrang nega ng pananaw sa buhay? Yung tipong parang pati kayo nadadamay. Pag-usapan natin ang tinatawag na vampire friends sa Payong Kapatid. Masayang magkaroon ng kaibigan, pero papaano kung imbis na magpagaan, sila pa ang nagdadala ng pasanin sa ating buhay? Yan ang naranasan ni Marvy na nagkaroon ng kaibigan na emotional vampire kung tawagin. Sa simula raw ay tulad lang sila sa normal na magkaibigan, pero habang tumatagal ay sobra na ang dinedemand nitong oras at panahon. Even though galing ako from work, sasabihin niya na, oy baka we can call, ganto ganyan, magkikwento po siya ng hanggang anong oras. Tapos, of course, syempre kailangan ko rin po ng pahinga. Parang I don't get enough rest, exhausted sa work, sa family, tapos additional po yung forced baggage ng friend ko na nag-vent out sa akin ng kanyang problems. Unti-unti raw napagtanto ni Marvy na parang kinukunan siya ng lakas at emosyon ng kanyang kaibigan. Personally po kasi, I'm also struggling, of course, being someone na nasa mid-20s. Of course, I have work, yung family issues din po and all. Medyo nagkaroon ng negative impact sa akin kasi hindi ko na rin po alam kung paano ko handle yung personal issues ko. Umabot na raw sa puntong mas inuuna ni Marvy ang kaibigan kaysa sa sariling kapakanan. Hindi na rin niya maikaila ang dala nitong negative energy sa buhay niya. Kung nagpasasabihin ko yung issues ko and all, tapos ang mangyayari po is parang i-relate na doon yung issues niya, tapos tuloy-tuloy na po na yung ang pinag-uusapan na lang po is yung mga naging problem na po and struggles and issues. Dumating po sa point na nag-mute po ako ng notification from ng messages po from her kasi po parang yun po yung time na parang I have a lot on my plate din and hindi ko po talaga kaya mag-cater ng problema pa ng iban. Nahirapan daw si Marvy na alisin ang bigat na nararamdaman niya na ang malaking bahagi ay galing sa kaibigan niya. Hindi ako naging vocal. Kaya po siguro naging ano lang siya, like, kampante na it's okay to like just rant without checking if emotionally ready ba or emotionally ready ba yung friend to accept this kind of parang problem dump. Hindi ko alam paano ko isaset yung boundaries ko with her without hurting her kasi alam ko po na nahihirapan din siya. Parang ang hirap i-approach nang hindi ko siya ma-offend, ganun. Kaya hindi ko po siya magawa. Lahat naman tayo ay kailangan ng kaibigan. Pero ang mali lang ay yung hindi natin nirirespeto ang kanilang boundaries kahit pagaano natin sila kasundo sa buhay. Ay nako Marvy, marami tayong ganyan talaga. At himayin pa natin ang mga usaping yan. Kasama naman si Michael Facundo, isang online author at pastor. Good morning. Good morning. Michael, ayan, napanood natin si Marvy, very familiar, ano? Oo, pero meron ngayong pangalan at natataon. Emotional or energy vampire. Dahil, bakit nga ba yun ang tawag? Kasi minsan po feeling nila sila yung laging tama. And sometimes po yung feeling nila sila yung self-centered po. Yung ibig sabihin yung tinatawag na parang sentro na atensyon. Oo, tingin ko kasi sinasak din nila yung parang talagang inuubos nila yung energy mo, inuubos nila yung emosyon mo, kaya parang vampira talaga, yun, di ba, natataon Kaya nga po kasi actually yung mga vampira kasi humihigop ng mga dugo. But in this term po is more on, hinihigop nila yung lakas mo, yung pananampalataya mo, or something like that. Sa iyong karanasan, marami kayo nakakausap online. Anong klaseng mga tao ba ito typically? Mga emotional and energy vampires? Nga po, yung mga tipo na sometimes po is akala nila sila na yung tama, which is hindi na sila nakikinig sa ibang tao or payo na ibang tao. Sila rin po yung mga tao na sometimes is mayabang sometimes. Kasi alam natin na mayabang. Yeah, yung mayabang kasi ayaw nilang magpatalo sa mga bagay na tingin nila dihado sila, which is
example na lang po nito is yung pagpunta ng ibang bansa. Minsan ay dinadaglagan pa nila ang mga sinasabi nila na which is ano po sa atin. Okay. Siguro yung sinasabi, yung nakikilala mga narcissistic, yung sinasabi nila. Meron din yung mga playing the victim, di ba? Medyo nakaka-drain din yung ganun eh. Oo nga po, actually, yung mga negatibong tao po kasi sa paligid natin, sometimes po, nakakahatak ng atensyon at lakas natin. Ano ba yung playing the victim? Yung parang laging, di ba, parang madaming drama sa buhay nila na Yan po yung hindi mga na naubos-ubos. Yan po yung mga negatibong tao, which is po na lagi na lang piling nila is lagi silang biktima sa mga bagay na sa sitwasyon or anything else po. Actually po sila po yung mga tao na kala mo po is aping-api sa buhay. Ayun, parang mga ape. Although meron naman tao talagang naaape, pero yung iba parang ginagamit nila para sa sarili nila. Meron din yung mga nagko-control, masyadong controller. Which is yun po yung mga tao na demanding, yun po yung mga tipo na kala mo kung makautos ang kapwa nila kala mo tingin nila is mas mababa sa kanila. Iyon. Alam naman natin, Michael, na actually itong mga taong ganito, usually meron din kasi silang malalim na pangangailangan or baka may pinagdaanan or typical ganun yung personalidad nila. Actually po, tatlo po kasi yung factor na nagbibigay sa atin ng ganito, which is una yung pamilya natin, which is kung kulang sa attention, ang tendency po kasi is more on magrebelde. Pag maluwag naman po yung mga magulang nila or mga tao sa paligid nila, i-feeling na po nila is nagiging lax. Pangalawa rin po yung environment, which is malaki epekto po sa mga tao yan, which is kung magandang environment na kinakaya mo, of course, magiging maganda rin po yung talagang may kinalaman yung mga factor na ganyan. Katulad nung si Marvy. Yes. Alam na niya na biktima na siya kasi yung mga typical na nadadaanan mo, yung parang bumababa na rin yung tingin mo sa sarili mo. Correct. Ano pa yung mga ibang signs na alam mong nabibiktima ka na ng isang vampire? Actually po is more on emotional side. Minsan po is para po nagagalit na tayo, nabubog na tayo. And sometimes po is para pong naging nega na rin tayo. Nagiging na tayo. Oo, nakakahawa na rin. At saka yung sabi nga nila, sabi din ng mga pag-aaral, yung talagang physically, nade-drain ka talaga. Yung parang nakakapagod pagkausap mo yung tao. Tama po yun. Yun, yung mga signs, ano. So, ang nabanggit natin kanina, boundaries, yun ang kailangan natin matutunan. True. Oo, ano ang gusto mong ipayo? Actually po, hindi naman masama ang umuo sa mga kaibigan, which especially naman na kailangan mo rin ng oras pa rin sa sarili po. So, pag iniiyak ko kunyari ng kaibigan mo na uminom or mag-happy-happy sa labas, well, sabihin na lang natin na in a way na maganda na unahin natin yung pamilya natin. Kunyari po is meron tayong lakad sa pamilya. Hindi naman po masama siguro na sabihin sa kanila na maganda na mas gusto kong unahin ng pamilya ko or kaya is mag-focus ka sa trabaho. Okay, so it's also the way you communicate, no? True. Siguro, kasi sabi nga ni si Marvin, natatakot din siya kuminsang humindi. So, kailangan natin ipaalala sa sarili natin na kung hindi mo unahin yung sarili mo, hindi ka rin magiging mabuting kaibigan sa iba. Correct naman po. Actually, yun nga pong sinasabi ko po kanina na maganda rin po nung magkaroon ka ng sariling oras para sa sarili mo dahil kung puro na lang kaibigan mo at puro na lang gimmick or something like that, minsan po nawawalan tayo ng oras sa sarili natin. Siguro ang isa pang dapat malaman is hindi naman yan mabilis matutunan. Of course. Yung kailangan mo i-practice kuminsan how to say no. At syempre kuminsan sasama yung loob mo. Pero with practice dapat iigi din. And hindi ka dapat mag-guilty na isipin mo yung sarili mo. Of course naman po. Last, bilang kayo isang pastor, alam ko prayer life is a big advantage para sa mga taong nabibiktima. Actually po kasi yung mga ganitong klaseng tao, which is emotional vampires, sometimes lacks of attention. So, kailangan din po nating itindihin, unawain at mahalin yung mga taon to dahil kailangan lang nila ng attention. With regards naman po sa spiritual side, instead of italbuin natin sila palayo or something like that, bakit hindi natin hikayatin sila na makilala ng Diyos, pamamagitan ng pagdarasal at pagbabasa ng Biblia at pagtaduro sa mga gatherings na maka-Diyos naman po. Okay, sige, maraming salamat. Maganda yung payo at alam ko nakakatulong yan sa napakaraming mga Pilipino na madasalin at ipagdasal nga yung iba. Yung sa akin lang siguro idadagdag ko rin na
huwag kayong magigilty, kagaya ng sinabi ko, na isipin ang inyong sarili dahil meron kayong karapatan ipagtanggol ang inyong oras, ang inyong mga prioridad. Correct. At sa ganon is magiging mas mabuting kaibigan din kayo sa iba. Alright, maraming salamat. Salamat po. Michael Facundo at ang mga namaya sa Legal Bato. Biktimang tumangay ng motor nang nag-snatch sa kanya. May nilabagbang batas. Nako, huwag niyong palagpasin ito. Alamin natin yan kay Atty. Buko. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paborito kasama sa umaga. Good morning, kapatid. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Nakakilabot na costumes at naglalaki ang Halloween props. Yan ang ibibida ng tampok naming production designer at kilalanin po natin siya sa Women Power. Mapupulang mata, matatalas na pangil, at matutulis na sungay. Yan ang nakakapangilabot na imahe ni Dracula na likha ng artist na si Luisa Ray Kagalingan. Bata pa lang daw si Luisa ay nahilig na siya sa horror at magical stories. I was really inspired with the story world building of these shows. So I want to be part then of these types of productions because I want to inspire and create magic then to the productions I will be part of in the future. Sa edad na 21, isa ng freelance graphic artist, painter at production and costume designer si Luisa. Patok na patok ang mga gawa ni Luisa, lalo na tuwing Halloween season. Only child si Luisa, kaya naman todo suporta ang kanyang pamilya sa pagiging artist niya. I want to give her the best. Naniniwala si Luisa na may kanya-kanya tayong special powers sa buhay. Yes, there's roadblocks to success na it's hindered by privilege. But I think if you stay true to yourself and you do kindness, I believe in karma. If you do kindness, kindness will come back to you in return. Life and the universe will put you in a situation where you can be happy. Oo. Magaling, ano? Magaling. Arts. Magaling. Masarap, ano? Nice to look at, diba? Ah. With your eyes. With your eyes. Pero alam mo, mata sa mata ka nga, no? Pero ano nga bang sinasabi ng batas sa biktimang tinangay ang motorsiklo nang snatch ng cellphone niya? Yan ang tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Isa sa nag-viral online ang ipinost ni Police Chief Colonel Jaime Santos ng Las Piñas Police. Ayon sa report, hinablutan ng cellphone ang biktima at nang magkaroon siya ng pagkakataon, siya naman ang tumangay sa susi ng motor ng snatcher at agad niyang dinala sa pinakamalapit na police substation. Kaya ang biro ng mga netizen, mukhang nalugi pa raw ang snatcher. Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ang snatching ay isang uri ng pagnanakaw o theft. Ayon sa Article 308 ng Revised Penal Code, ang theft ay ang pagkuha ng gamit ng iba na walang pahintulot ng may-ari. May pagnanais na ariin ito at ang pagkuha ay walang puwersa o pananakot. Nakabatay sa halaga ng ninakaw ang haba ng pagkakakulong ng salarin. Kapag umabot sa higit 12,000 pero hindi bababa ng 22,000 ang halaga ng ninakaw, 6 hanggang 12 taon ang tagal ng pagkakakulong ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, pwede bang makasuhan ng biktima kung tinangay niya ang motor ng snatcher? Maaari ding makasuhan ng theft yung nagtangay ng motor dahil ito ay isang uri din ng pagnanakaw. Pero dahil dinala niya ang motor sa presinto, maaari siyang maabsuelto sa kaso. Isa kasi sa elemento ng theft ay ang intent to gain
o intensyon na ariin ang bagay na ninakaw. Dahil sa isinoli niya ang motor sa pulisya, ito ay nagpapakita na wala siyang intensyon na ariin ang motor na kanyang kinuha. Attorney, paano kung caught in the act ang pagnanakaw? Ang general rule ay dapat may arrest warrant ang pulis bago manghuli ng mga kriminal o mga lumalabag sa batas. Ang warrant of arrest ay galing sa isang judge matapos ang masusing pag-aaral sa isang kaso na isinampa ng piskalya laban sa akusado. Subalit, sa ilalim ng Rule 113, Section 5 ng Rules of Court, maaaring mag-aresto o manghuli ang mga lumalabag sa batas ang sinumang tao o ang pulis kung ito ay alinman sa mga sumusunod. Una, huli sa akto o yung caught in the act. Sa harapan niya mismo ginawa, ginagawa o gagawin ang isang krimen. Pangalawa, katatapos lamang gawin ang isang krimen at may sapat na basihan o probable cause ang pulis o sino man na ang taong kanyang aarestuhin ang siyang may gawa ng nasabing krimen. Pangatlo, kung ang taong aarestuhin ay isang takas na bilanggo o detainee. Kailangan dalhin agad sa pinakamalapit na presinto ang nasabing mga inaresto ng walang warrant. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Kaibang storya. Oo. Talagang may mga ganun. Nagmamatter yung intent. Oo. Good to know. Thank you, Atty. Buko. At sa aming pagbabalik, dadaigin natin ang saya ng Jack and Poy ng ating mga ninuno. Usisain pa natin ang kanyang artistry ngayong umaga. Bullet Dumas Live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Lumiliyabang yung mga matang bahagyang naaninuhan ng silid na madilim patindihin ang sidhi ng maitaboy ang pangamba sa panganib na parating iniingatan ang mga pangarap at habili ng mga kaninu-ninunuan natin. Ayaw ko, nako, 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 nako. Aawit ang ina mo, andito ako, hindi ako lilisan, basta't pakinggan mo ako ang 3.5 bilyong mga bituin. Ikaw ang aking langit, ang mga ibon sa lubugin, ang agos ng batis ay halina't iyong dinggin, ang patak ng ulan ay mababa sa akin, o ikaw ng ulap at dilim ng paningin. Ayokong lumuluha pero wala sa aking piling nasaan na kayo. Ano bang nais niyang gawin? Hindi na nakontento sa mga huni ng mga ibon. Ayaw ko, nako, 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 nako. Ayaw mo sa bilal, ayaw mo sa putik, ayaw mo sa tinig, ayaw din kita. Ayaw mo magulat, ayaw mo sa punit, ayaw mo umulit. Ayaw mo magulat, ayaw mo sa punit, ayaw mo sa tinig, ayaw din kita. Ayaw mo ba sa'kin? Ayaw mo ba sa'kin? Ayaw mo ba sa'kin? Ayaw din kita. Kahit patak na lamang ng dugo ang aking maninag, sapat na pamatinag ang nag-aagam-agam at nagdadalang ating pusong nagnanais lamang ng kasagutan. Kailan ko makakamit o kailan magpapanatag kung iyon na lamang ang magiging batayan? Huwag mo na sana'y pagkait, iringin ko kanilang sinabi kahit na masakit. Kailangan ko makita nasaan sila, wala silang kinuha, pakiusap.
Ayaw ko nako. Ayaw mo lumapit, ayaw mo madawit, ayaw mo maakit, ayaw din kita. Ayaw mo maawa, ayaw mo mahawa, ayaw umunawa, ayaw na kita. Ayaw mong labanan ang iyang makapangyarihan, kalapastanganan. Ayaw ko sila, ayaw mong makita ang nabigong panata. Ito ang halimbawa ng kahayupan nila. Ayaw sa sarili, anong nangyayari? Ako ang sinisisi, ako ang may bakana. Ayaw mo ba sa'kin, ha? Eh mas ulol ka sa'kin. Kahit na nanalangin, wala kang ginawa. Katotohanan upang itain lang ng magiging kinabukasan ng inaayawang bansa. Magpakadakila, maging mausisa ang panggagahasa ay lumalalang. Ayaw mo sa akin, ayaw mo sa akin, ayaw mo sa akin. Ngunit mahal kita. Fresh mula sa kanyang ang huling El Bimbo stint. Singer, songwriter, Bullet Dumas. Grabe yung performance. Pinapaisip mo kami, ha? Oo nga eh. Bagong kanta ba yun? Lapit ka. Anong pangalan nung kanta na yun at paano mo ito nalikha? Meron to? Meron niya. Pamagat nun ay Usisa. May may music video nun sa YouTube gawa ni Gerald Tarog. So, director ng General Luna at Goyo. So, gusto nyo panood, andun siya sa YouTube, i-search nyo na lang. Usisa. Ang wild mo Ano bang pinaghuhugutan ng usisa? Hinga mo na ako, ha? Dito si Bullet kasi tuwing kumakanta, parang nasa trance. Oo nga eh. Kaya niyang tuloy-tuloy yan, mga 10 minuto, kahit more than. Tapos nagdadala naman niya tayong lahat. Sabi nga niya kanina, bago siya mag-perform, yung kanta, 8 minutes eh. Hinati na lang niya eh. In the interest of time, di ba? Kala niya nakapikit ako, nakikita ko yung parang, uy, tama na, Anong pinaghugutan nun kasi ramdam namin yung emosyon ng kanta na yun eh. Shucks, i-explain ko yung kanta ko. Well, Usisa ay tungkol kay Sisa. Tapos, pakinggan nyo na lang. Yung sa akin, parang linabas mo yung frustration mo ba doon? Naku. Ayaw nyo sa akin, pero mahal pa rin kita. No, it's about Sisa talaga. Kasi si Sisa ay isang ina na nagmamahal lamang. At si Sisa yung simbolo ni Rizal sa inang bayan. So yun. I was about to say, nung una, akala ko parang ang personal nung kanta. Pero nung umabot na sa punta ng chorus, parang sabi ko, medyo ano na to. Personal yung kanta. Kasi
si Sisa ay ina eh. So, kailangan personal yun. Parang yun. Pilipinas ang kinakausap mo doon eh. Yeah. Pero alam mo, Bullet, ikaw... Pero secret lang yun. Hindi talaga yun yung kilala ka namin bilang isang indie artist. Kumbaga, madalas hindi ka nagpapakahon sa kung anong uso. Yun nga lang ito, yung huling sabak mo, napunta ka sa teatro. Yun na nga. At ito ngayon, paano yung adjustment mo doon na kailangan mong daanan yung disiplina ng teatro sa huling El Bimbo? Batiin ko muna yung mga kasama ko sa AHEB kasi ang lupit ng experience ko doon. Akala lang natin na parang ikakahon ka ng teatro, pero the more mo pala i-rehearse ang isang bagay, kaya mong kumawala. Yun. Tapos parang marami kang perspective sa mga bagay-bagay. Mas solid ngayon yung atake mo. Galing. Sabi nila, di ba, before you can break the rules, you have to learn the rules. I'm sure you do that also pag nag-host kayo. I'm breaking rules all the time. And then, Bullet, actually matanong ka lang, yung mga influences mo. Kasi parang narinig ko, may konting Metallica dyan. Are you a Metallica fan? Metal fan? Hindi naman Metallica, pero nakikinig ako System of a Down. Okay. Nakikinig ako ng mga ng rock music. Kahit nakikinig ako. Kasi yung age natin, mga year 2000s, di ba? Tayo, lumaki tayo year 2000s, di ba? Gusto kayo nagkakaintindihan. Tapos parang, di ba, kahit ano panoorin mo sa mga radio, tapos TV, music stations, parang kahit ano yan, ihain nyo sa amin. Okay lang papanood. Limp Bizkit, Bullet, bukas makakasama namin si Ebe Dancel. Si Ebe. Trending yung yung kanta ninyo, yung Burnout. Pwede ba kami makarinig ng konti? Preview. Kanta naman ni Ebe yun, si Ebe na lang. Hindi, pati lang. Yung rendition mo lang. Rendition mo lang. Balik ka kaya. Dalaw ka rin bukas. Wait lang Nako, sa online yan, nakilala nga si Jonoy Danao, si Ebe Dancel, at saka si Bullet Dumas bilang trio. 3D ang tawag sa kanila. Habang hinahanap mo. Baka hindi nyo alam. Hindi ko malala yung chords. Acapella na lang, acapella. Wag kang Ayun. Ayun na. Wala kakanta. Sobrang tight itong dalawang to. Kanta na lang. Hindi niyo alam. Wait lang, hindi ko maton. Alright, go. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin. Huwag mo ako kulitin. Huwag mo akong tanungin. O kay tagal, di kitang minahal. Ano pa dapat namin abangan mula sa'yo sa kamerang next na makikita? Wala pa, lumabas lang ako dahil... Ay, salamat! Maraming salamat. Ito nakasama ko. Panoorin niyo po yung Woman in Action Ifugao episode namin kasama namin si Angel Aquino. Kung gusto niyo pa more of Bullet Dumas. At syempre, nakakatuwa na makita kang mag-evolve through the years. At sigurado kong simula pa lang yan. Oo. Ng obra ni Bullet Dumas. Bullet Dumas! Everyone! And that's it para sa ating Hop Happiness Thursday. 53 days to go, Pasko na. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. At enjoy lang ang araw, spread ng good vibes at positivity. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning!